Father Lennon, kamusta ka na? Yan. Okey lang, Kuya Russell. Iyon, yun ang gusto ko. Well, ngayong araw na 'to, naka-receive tayo pare ng Hmm, message 'no, unang suggestment ng wow, unang ating adjustment ng taon. unang taon. Oo, 'wag nating patagalin pa. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Sel, ano ba yung suggestment na yan? Yeah. We received and special shout out na rin 'no, sa ating mga kaibigan sa hanapin ko lang, natanggal ko pala sa aking tab. From Jansen 'no, si Jansen ay kasama natin sa, Fraternity of the Acolytes of the Holy Cross 'no, yung ng, Latin Mass Movement ng Diocese of Pasig. So, hello Jansen, thank you sa iyong Hello, message. thank you Jansen. So, sabi niya dito, "Hello, good day po. Gusto ko po sana mag-suggest ng topic. Total bukas" well, kung sinend niya 'to. "Bukas ay pista ng Poong Nazareno sa Quiapo. Kaya naisip ko po, i-suggest na i-topic po ninyo yung kasaysayan ng Poong Nazareno, bakit napakalapit ng Poong Nazareno sa mga Pilipino, and somehow thoughts niyo din po. Maraming salamat and God bless po." Well, una sa Dahil lahat diyan lalabas itong episode na 'to after ng piyesta ng Santo ng Niño. nas oo, yeah, totoo. And yes, special shout out din sa spiritual director and moderator ng AFSC, si Father Mark Sese at ang mga members 'no ng AFSC, yung mga bagong members. The same time yung buong community ng TLM Pasig. Very constantly relevant yung piyesta ng Nazareno 'no, kasi taon-taon. No, pero bago tayo pumasok dun sa history siguro pare, if I may just say 'no, parang ano ko lang din, comment. It's a little, unconventional na for quite some time before nitong mga panahon natin, at least before 2023, ang prime evangelizer tungkol sa message ng Nazareno ay hindi ang simbahan, but rather ang media sa Pilipinas. Kasi That's taon-taon, interesting, taon-taon ang coverage, 'di ba? Ah, Hindi lang naman nila mino-monitor yung kung nasaan ng kalsada, kung ilang oras natapos yung prosesyon ng traslasyon, which by the way, yun ang pag-uusapan natin. Pista nga ba ito ng Nazareno o ito ba ay pista ng tinatawag na translation o yung paglilipat o traslasyon, 'di ba, sa Spanish. No, pero that's my point na sure, the church always proclaims 'no, Jesus of Nazareth 'no, Jesus Nazareno. Pero itong particular na ito na devotion ng sambayan ng Pilipino sa Panginoong Jesus 'no, bilang Nazareno, bilang nagdurusang Nazareno. Ang talagang nagha-highlight nito taon-taon na nagkakaroon ng massive na national reach 'no, ay yung media. 'Di ba unconventional napaka-unconventional na kasangkapan and still may national impact. Maraming nagre-react 'no, madalas yung reaction ay nakakapukaw ng damdaming espirituwal, bumabalik sila sa pagsisimba, bumabalik sila sa devotion, sa gawain ng piety o piedad 'no, gawaing kabanalan sa Tagalog. Yung iba nagre-react, "Hindi, pagsamba yan, idolatry yan, ganyan, mali yan." Sa mga non-Catholics of course. Pero mapapansin mo before 'no, before tayo pumasok dun sa pinakabuod nung discussion natin 'no, Nazareno is a national figure 'no, national icon siya, kasi it can unite the country. Para siyang ano, para siyang laban ni Pacquiao.
Parang Ay, laban ni ay. Pacquiao kasi ewan ko malamang sa Manila siguro bumababa yung ano, yung criminality rate, eh, 'di ba? May gano'n siyang ano, may gano'n siyang aspect. Ang tanong nga lang, hanggang ngayon ba gano'n pa rin o na-reduce na kaya ito? And since pinag-uusapan natin, well, it's not only about the Nazareno siguro, but rather ang puwede nating tutukan dito sa episode na 'to ng Tamang Usapan, pag-usapan natin father yung tinatawag na popular piety 'no. Siguro para mas malawak yung saklaw kasi nga sabi mo nga, itong episode na 'to on the Nazareno lalabas siya after ng piyesta Santo ng Niño. Santo Niño, which is another important or which is an icon closest to the hearts of many Filipinos. So 'yan, simulan muna natin though sa, intro ng ano nga ba meron? Ano yung Nazareno? Bakit Nazareno? Kailan 'to nagsimula? Ano yung mga core issues na bumabalot dito sa icon na ito? And yun, from there tingnan natin kung saan pupunta yung tamang usapan natin. So, let's start siguro sa ano, sa history 'no. So, ito yung well, base tayo as a source yung primer na prinovide talaga ng parokya 'no, ng San Juan Bautista. That is the proper, patron 'no, ng parokya ng Quiapo 'no, hindi siya talaga Nazareno. Yung mga gano'ng mga parokya na na merong iba yung kanilang principal patron, iba yung kanilang dedication, tapos iba yung masikat niyang devotion. Quiapo is just like that 'no. Quiapo became a parish in 1588. That's what, just a few years, few decades after the establishment of the city of Manila as the capital of the of Las Islas Filipinas, no? And it was due to a petition by a certain father, Pedro Bautista, who is now a saint, no? San Pedro Bautista. So actually before na um, ma-canonize sila Pedro Calungsod at si um, Lorenzo Ruiz, we consider Pedro Bautista, si pangalan nito yung naging parish priest ng Imus, Ezekiel Moreno, yung mga yan, as the first Filipino saints, no? Although they are Spanish, no, na pinanganak sila sa Espanya, pero the majority of their lives, they spent here in there pala, sa Pilipinas, no? Sa ministry sa Pilipinas. So si San Pedro Bautista, siya dati ang superior ng mga Franciscan sa Pilipinas. He petitioned the Archbishop of Manila by that time to establish a church in what is now known as Quiapo. Remember, yang Quiapo, nasa labas yan ng Intramuros. Ang city ng Maynila yung Intramuros. Ibig sabihin, nasa probinsya yan, yang Quiapo, no? Suburbs, kumbaga, ng city ng Manila. It was dedicated to the sweetest name of Jesus, the most holy name, which ang kanyang piyesta, of course, we know is January 3. But with Saint John the Baptist as its patron, no? So, ibig sabihin nun yung unang mga simbahan o unang parokya, unang mga parish priests rather ng Quiapo ay mga Franciscans, no? Until it was given to the Yusisan priests, to Jesuits, and again to the Yusisan priests, no? So, now let us go. Paano ngayon ano, dumating yung image na tinatawag natin na Nuestro Señor Jesucristo del Nazareno, no? Yung Nazareno kasi hindi na tinatawag siya ngayon na ano, 'di ba, na Black Nazarene, although yun pa rin yung ating ano, popular na pagtawag sa kanya, no? So, dumating ito, actually walang ano, walang historical evidence, documentation, yung exact date, no? Wala. Pero what we can be sure of is that it was the Agustinian Recollects, so mga Recoletos, sila ang nagdala nung original image from Mexico, no, from Mexico.
Mga Recoletos ano yan, eh, interesting yung kanilang history. Kasi very important sa history nila ang Pilipinas. Kasi ang mga Recoletos ay branch ng mga Agustinian friars ng OSA, Order of Saint Augustine, na nag-breakaway sa OSA kasi they want to be more recollect nga, eh, to be more, monastic, quote unquote 'no. But later on, they became one of the most important religious orders in Spanish Philippines kasi marami silang mga parokya nun. So, di rin sila nakapag-recollect kasi kailangan nilang pastoral life. Pero ang ano, ang tsismis sa'kin nung isang kaklase kong Recoletos nung sa theology is that they only survived nung naging liberal ang gobyerno ng Espanya. Yung kinuha ng gobyerno yung mga lupain ng mga kumbento, ng mga monasteries 'no, nung panahon nung Prime Minister si Mendizábal ang pangalan. Naka-survive lang sila dahil sa Pilipinas. So, very important sa kanila ang Pilipinas. Anyways, so they brought from Mexico yung image ng Nazarene. Now, hindi siya original kasi an image of Jesus carrying the cross, that is actually very common sa Spanish tradition. Actually, that image, dala niya yung krus, nanggaling yan, yung original. Hindi eksaktong gano'n yung pagka-image, pero yung idea ng isang Kristo na hindi nakapako sa krus, yung before siya ipako sa krus tapos ipoprosesyon, nanggaling yan sa Sevilla, merong tinatawag na, Gran Poder 'no, and that is Jesus before Pilate, I think 'no. Then after that nagkaroon ng tradition nung mga Nazareno 'no. So ang tawag diyan in general Nazareno, yung lahat ng mga, images ng Panginoon before ng crucifixion, kumbaga yung passion narrative 'no. So anyways, bakit black? Mayroong historical na tsismis na kesyo raw nasunog daw yung galyon na kinalalagakan niya nung siya ay nililipat pagaling ng Mexico. Meron din iba sabi nila na dahil daw yan sa mga usok nung mga kandila nung araw tapos naipon na so nag-teams na siya. Which can be true, kasi may isang krus sa Barcelona, sa Katedral ng Barcelona na gano'n. Nung ni-restore nila, natuklasan nila hindi pala black yung kulay niya, kasi dahil lang pala yun sa mga kandila. Pero walang historical accounts na magko-confirm nito. In fact, sabi ni Monsignor Sabino Benco, who was parish priest of Quiapo, sabi niya, more likely is that yun talaga yung kulay nung kahoy kung saan ini-sculpt yung yung image 'no. Kasi nga ang origin nito ay sa Latin America, sa Mexico 'no. Very common noon yung pag-sculpt gamit ang kahoy. I don't know what's the name of that dark wood pero very common doon 'no. So, following that path, itong image ng Nazareno 'no, it was first, lodged 'no, sa simbahan ng mga Recoletos sa San Juan Bautista, sa Bagong Bayan. Hindi sa Bagong Bayan Taguig, sa Bagong Bayan na tinatawag natin ngayong Luneta, 'di ba? Which is in a way also symbolic. Well, we will be discussing symbolism later. Pero symbolic siya kasi bakit? Ang Bagong Bayan ay patayan ng mga ng mga kriminal, 'di ba? Yan ang Golgotha ng Maynila, eh. Kaya nga diyan pinatay si Rizal, eh. Anyways, so from there, it was transferred sa loob na ng City of Manila sa Intramuros 'no, dun sa simbahan ng ng San Nicolas de Tolentino na hawak ng mga Recoletos 'no. So, we can safely assume na yung image ng malapong Nazareno ay nasa Pilipinas na at the middle of the 17th century. Kasi si Pope Pius X, rather, si Pope Innocent X, he authorized yung hermandad na tinatawag na yung Cofradia del Nuestro Padre Jesus Nazareno, the Confraternity of the Lord Jesus of Nazareth 'no, noong April 20, 1650.
So 1615 may existence na ng isang kofradiya. So ibig sabihin may existence na rin ng devotion or ng veneration sa isang image, 'no. Cofradías and hermandades is a very Spanish tradition ng mga grupo ng mga laiko, hindi ng mga pare, ng mga laiko na they devote themselves sa isang patronage na dinadala nila sa prosesyon kapagka especially 'pag Holy Week. And they also dedicate themselves sa service to the poor. 1650 'yan. By around 1767, 1787, yung Arsobispo ng Maynila, 'no, I think, it was Santa Justa y Rufina, 'no, yung apelyido niya nakalimutan yung pangalan niya, Arsobispo ng Maynila. Basilio Sancho de Office. Santa Justa y Rufina. He ordered na, "Teka, ang daming pumupunta dito ngayon sa ano, sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino dito sa loob ng Intramuros. Eh, maliit lang itong Intramuros, maliit lang yung city at saka nagkakaproblema sa traffic." Imagine mo, punta na kayo Intramuros, 'di ba? Imagine tapos kale-kalesa pa nun kung maraming tao, eh, di lalong traffic, Sabi niya, "Oh, sige ganito, gawa kayo ng ano, replika nung image. Tapos ilagay sa simbahan na nasa labas ng Intramuros para hindi kailangan pumunta ng lahat ng outsiders. Lahat ng hindi taga Maynila ay hindi kailangan pumunta dito sa loob. Dun sila mas accessible." Napili niya yung simbahan ng Quiapo. Why? Because Quiapo is outside the city of Manila, outside the walls of Intramuros, but still near enough na hindi siya ibang probinsya, 'no? Nandun siya sa suburbs ng Kamaynilaan, 'no? So it was transferred from Intramuros to Quiapo, 'no? So that it can be more accessible to the devotees, 'no? Especially papasok tayo, although ayoko palagi nito kasi yung mga socialist papasok biglang i-hijack nila yung conversation, eh. Pero totoo naman na medyo may ano, para ito sa masa ngayon yung nasa Quiapo. Yung nasa Intramuros ay more na para sa elite kumbaga, 'no? Anyways, so because of that, Quiapo Church has become a place of pilgrimage and devotion. Kaya rin kahit na hindi iyon ang patron ng Quiapo, mas kilala natin siya bilang simbahan ng Nazareno, 'no? Hindi natin kilala yung parokya ng San Juan Bautista ng Quiapo, eh, o yung ano, yung simbahan ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus na yun talaga yun, eh. Yun ang official title ng simbahan ng Quiapo, eh. Anyways, so what happened was during the Second World War, of course, we know that Manila was the second most distracted destroyed city, 'no, after, um, Warsaw, Warsaw. So, Manila was flattened, 'no? Ang natira lang sa ano, sa Intramuros ay yung simbahan ng San Agustin. Ibig sabihin, yung San Nicolas de Tolentino ng mga Recoletos, kung nasaan yung original na image ng Nazareno was destroyed. Even the image was destroyed. So natira na lang, isa na lang, 'no, na image, yung nasa Quiapo na lang. That image, of course, ay hindi lang siya yung may popular lang na ano, na pang Maynila lang kumbaga, 'no. Ito ay kinilala ng simbahan na. 1780 Pope Pius VII bestowed apostolic blessing on those who venerate the image of the Nazareno, 'no. Mayroon ng gano'n ka-ano, kumbaga mayroon ng roots yung devotion. Pero yung nakita nating explosion kumbaga in the national level ng devotion, tapos ito ngang very mediatic kasi laging kino-cover ng media na yung tinatawag nating traslación o yung transfer, 'no, from Quirino Grandstand to Quiapo. Actually, that's a very modern phenomenon. Why?
Meron na dating prosesyon, kasi inaalala yun, eh, yung pagdala galing Intramuros papunta sa Quiapo ng image 'no. Meron na dating prosesyon, pero yung malakihan, yung nagsisimula sa Quirino Grandstand, it was only conceived noong 2006. For the first time, the Traslation procession began in Luneta, retracing the transfer of the Nazarene from Bagong Bayan to Intramuros and then to Quiapo 'no. So dun yun nagsimula, and then dun din nagsimula yung milyon-milyon na yung tao, yung taon-taon na kino-cover, yung taon-taon tinitingnan natin ilang oras ang prosesyon. So, in a way, bago siyang phenomenon. Although the devotion, the procession has always been there since dumating ang image 1600s, around 1606, 1600s. At yan ang maikling history lesson. Ayun, puwede ka ng magkonsehal ng Maynila pre para ka na si Oo, Kuya pre. Kim Atienza, eh. Meron pa akong narinig sa tsismis nga na yun nga, well nabanggit mo naman 'no, pero siya ay Nazareno ng mga Indio. Naalala natin hindi ko alam may isa tayong kaibigan nagkuwento 'no, yung Nazareno ng mga mayayaman nga ay maganda, tapos parang venerated siya ng mga mayayaman, tapos separate yung Nazareno ng mga mahihirap. And I think maganda ring umikot tayo dun sa kuwentuhang yun kasi as you can see yung traslasyon procession, it reflects not only a phenomenon but rather a socio-cultural reality ng bansa natin na hindi natin matatanggi 'no, na yung ating devotion sa Nazareno ay primarily debosyon ng mga kababayan natin na nasa tinatawag nga ng mga ano 'di ba, tinatawag ng mga ibang commentators, nasa laylayan ng lipunan. And I think itong sasabihin ko, it's a critic at the same time an observation 'no, sa phenomenon na ito. Number one, Catholics who are more intellectually leaning, masasabi nating mayayaman, you will never see them on the streets during the Translation procession. It's either they are on a safe place 'no, nasa isang elevated platform siguro or probably nasa loob lang sila ng simbahan but they would never join the well, the dangerous, the almost chaotic, traslasyon 'no, session. Pero ang pinakamakikita mo na sa kalagitnaan ng kalsada, kasama yung senyor, eh, mga mahihirap nating kababayan. And it's a reflection of ang daming prisms na puwede nating atakihin yung gano'ng image 'no. For those mga positivists 'no, na tulad ni August Com, may mga nagsu-subscribe kay Com, ano yun, reflection daw yan ng primitive na stage ng tao na ipinagpapa sa Diyos as if it's a bad thing. Dahil nga kulang sa edukasyon, kulang sa science, kulang sa yaman o sa comfort ng buhay, so they resort into the religion. And laging maano yan, from time to time ito yung sinasabi ko, eh, na itong phenomenon na ito kaya siya national in impact, at the same time nagga-garner siya ng iba't ibang reactions. Ito, yung mga ganyan tulad yan sa mga new atheists na movement, they will always perceive this as a very primitive na parang immature 'no, na expression of faith. Contrary dun sa isa naman na mga super intellectuals naman na sabi, "Hindi, kailangan rational ka, eh, rational." Tapos yung mga sa political naman, sa socio-political perspective naman makikita mo sasabihin ng mga tao, grabe nagsisiksikan sila at nagsasakitan sila." At, meron pa ako dun na hindi ko makalimutan yung anong yun, eh, commentary na in describing the photo
na yung mga natutungtungan yung mukha ng ibang tao, 'di ba? Tapos yung nakalagay dun, "Hindi ka talaga aangat sa buhay kapag wala kang tinatapakang tao." May mga gano'n, these are among the negative 'no, na na remarks 'no, against dun sa very rich na actually heritage siya, eh, ng Pilipino. But just to balance our discussions. Pero bakit ko yan sinasabi? Kasi it reflects yung phenomenon unless nandun ka sa loob 'no, hindi mo siya makikita as a genuine expression ng tinatawag na popular piety. Kapag observer ka lang, na nasa labas ka, kahit Katoliko ka, eh, hindi mo siya makikita na gawaing piety ng isang Pilipinong Katoliko. Totoo kasi sa Spain maraming beses ko ng nakita sa mga videos 'no, especially dun sa mga shine-share mo rin na ano, mga photos before. Napaka-organize naman kasi talaga ng mga ganitong prosesyon sa Spain at ang dami pa ring tao. Pero napaka-solemn yung andas nga, eh, parang gumaganon-ganon talaga yung ano, eh. Sorry, buhat kasi talaga nila yun, mga ano yun, sabihin natin may 80 katao dun sa ilalim. Correct, correct, correct. Tapos talagang solemn sila, solemn. Tapos very organized and somber yung ano, somber yung atmosphere. Unlike sa Filipino version, hindi ko siya masasabing festive, eh, pero dapat kasing festive yung dating niya. Kaso lang nga, yun nga, we cannot also deny 'no, just tulad nga nito ngayong taon, 'di ba, tragically, a journalist 'no, lost his life covering the supposedly safe and festive, observance ng traslasyon. So, may effect ito, eh, 'no. Pero bago yun, bago tayo pumasok dun sa ganong discussion, ano ba yung popular piety na tinatawag? Kasi unless we understand kung ano yung tinatawag na popular piety, hindi natin maiintindihan yung hugot 'no, yung pinagmumulan ng milyon-milyong Pilipino sa kanilang pagsali o pakikibahagi sa mga piyesta tulad ng traslasyon. And mind you, January is not only Nazareno. In Cebu, you have Sinulog. And Sinulog, nakaka-believe din kasi sarado rin yung kalsada, wala pa namang kalsada dun. But it's a solemn procession. Tapos separate yung festival, 'di ba? So, and both are dedicated, 'di ba? Ngayon ko lang din natutunan, both are dedicated dun sa holy name of Jesus, no, which is very important, very telling in our times kasi why? Liturgically, wala ng gaanong puwang yung holy name of Jesus sa overall na liturgical celebration ng simbahan. Kasi sa Novus Ordo, sa makabagong sa kasalukuyan rather, hindi pala makabago, sorry. Sa kasalukuyang kalendaryo ng simbahan, optional memorial siya unlike sa lumang kalendaryo ng simbahan, feast siya, 'di ba? So, yung mga gano'ng bagay 'no. Sa totoo lang din naman, yung yung notion ng popular piety, it will be better be understood in the light of the old calendar or the extraordinary form, eh. Kasi nga ngayon, meron pa rin siyang gano'n, pero kung titingnan mo, remnant siya ng mga nakaugaliang Pilipino bago pa mag-Vatican II. The problem is either lumalabnaw na siya kasi makabago na yung panahon or may mga talagang iba deliberately pinapabuwag, pinapatanggal ng mga pari, ng mga obispo, 'no? At meron talagang ibang nakalimutan na lang talaga dahil wala ng nourishment, wala ng nagga-guide, 'no? And even yung generation na supposedly nakaabot nun, wala na rin pake. So, pare pag-usapan natin popular piety, ano mga key points na kailangan nating maintindihan at least, 'no? Kung ano yung popular piety at bakit merong popular piety. So, what is popular piety? Popular piety, 'no, popular nga, ibig sabihin sa tao, people, 'no? Piety ng tao, ng sambayanan, 'no? Popular piety is the expression of the faith in a given cultural context, 'no, outside the liturgy. So, hindi siya liturhiya,
'no. Why? Because the liturgy sa simbahan, yan ay universal. Yung misa sa Roma, kaya nga ang tawag dati nila, ang pangit nung tawag nila sa misal, misal Romano lang yan, ginawa nilang aklat ng pagmimisa sa Roma. Bakit? Kasi yung misa sa Roma ay parehong misa na nasa Maynila, na nasa Pasig, na nasa Taguig. Ano yun, uniform yun. Pangit lang ngayon kasi may ibang mga pari na ginagawa nilang misa nila, 'no. So, meron silang kanya-kanyang style, pero supposedly uniform yun, mayroong idea ng universality. Outside of the liturgy, so ng sacraments, ng misa, ng liturgy of the hours, outside niyang mga yan, bawat lugar, 'no. Remember, our faith is an incarnational faith, eh, kasi we have a God who incarnated, who became man, 'no. So gano'n din ang ating faith, 'no, nag-i-incarnate siya sa ating kultura, 'no. Ito ay hindi yung forced na hindi organic na enculturation na, para magmukha tayong katutubo maglagay tayo ng mga ano, ng mga feather sa ating ano, mitre. Hindi 'yun. Rather, organic 'to na expression ng mga tao, 'no, and remember, ng mga tao, ng mga laiko. Hindi ito inimpose ng mga prayle, hindi ito sinabi naming mga pare, "Oh, ganito gawin ninyo." Hindi, hindi. Kusa itong umusbong organically from down, 'no, from down to up. Now, maraming mga ano ng popular piety, for example, ang pagdarasal ng rosaryo, that's a form of popular piety, hindi yan siya liturgical. O hindi porket nagdasal ka ng rosaryo puwede mo na yan ipalit sa misa, hindi. That's your own piety. Iba-ibang kultura, for example, 'no, for example, yung kultura ng mga processions, 'no, especially ng Holy Week, that is actually not part of the Roman liturgy, 'no. Wala 'yan, wala kang makikitang ano diyan, mina-mandate na dapat may prosesyon ng Santo Entierro halimbawa pagka Good Friday, wala. 'Yan ay cultural, 'no. Minana natin, of course, sa Espanya, yung idea ng mga processions, 'no. Pero hindi lang sa Espanya, meron din mga ganyang mga cultural expressions. Halimbawa sa Germany, dati meron sila dating, devotion dun sa tinatawag nilang 30 Holy Helpers. So, yun yung mga listahan ng mga santo na kada isang bagay, dito ako sa santong ito magdarasal. Kunwari, Travel Saint Christopher, halimbawa. So, may gano'n sila. O merong mga may devotion sa Three Kings, kaya very special yung celebration ng Epiphany, 'no? For example, dito sa Europa in general, ang regaluhan hindi Christmas, ang regaluhan Three Kings, 'no, Epiphany. So gano'n, may mga ano 'yan, cultural expression ng pananampalataya, 'no? The problem I think is that, well, it's true that it can become excessive na magpoprosesyon ka na lang, malilimutan mo ng magmisa, magsimba, 'no? I've seen that, especially dito sa Espanya na one time nasa Sevilla ako tapos ano, Holy Week, 'di ba? Kasi doon Biyernes Dolores pa lang, yung biyernes before ng Palm Sunday, may prosesyon na, at doon ang prosesyon ay hindi yung ano, isang parokya lang, hindi. Do'n ano, kofradiya ang mga nagpoprosesyon do'n, eh. So, siguro mga 30 na kofradiya lalabas isang araw. Tapos mga members nun nasa minimum ng 200, 300. So, talagang dire-diretso mga prosesyon do'n, lahat dumadaan ng katedral. So, from that day hanggang sa Resurrection Sunday, kahit yung mga oras na mayroong ano, liturgy, na may Good Friday liturgy, Easter Vigil, yung mga ganyan. 'Di ba siyempre aanuhin mo, dapat dun ka dapat naka-ano, 'di ba, naka-focus, yun ang ano, eh, yun ang main point, eh, ng Holy Week, eh, yung liturgy. Pero may mga tao na they prefer yung mga processions, yung popular piety. Of course, that is the excesses, 'no. The problem I think ay after ng council nung 1960s,
there was a trend sa simbahan na i-intellectualize lahat. I don't want to say na i-Protestantize, pero almost. Parang sinasabi, "Hindi, pangbata yang ganyang faith, 'no, pang-ano yan, pang walang alam yang ganyang faith, yung mga popular piety," 'no. These people, 'no, these elites are forgetting something. Popular piety is actually what supports the faith of the simple, 'no. And many people, myself included, I can say na ang vocation ko nagsimula sa popular piety. So, hindi, or at least hindi naman sa nagsimula, kasi nagsimula talaga yung vocation ko sa misa. Pero na-sustain, napakain ako, nabusog ako ng popular piety, at hindi ko puwedeng sabihin na nakasama yun sa akin. Yan ang nalilimutan ng mga elites na intellectuals, ng mga left, ng mga ano, masyadong matatalino ng mga Katoliko. No, it sustains the people. Of course, without denying the fact na oo, may mga excesses, 'no. Kaya nga ito, mas ma-e-explain mo 'to, kanina binabanggit mo kanina, Sel, yung statistics na sa mga sa mga pumupunta sa translasyon, hindi yan lahat na lahat sila ay deboto, o hindi yan lahat ay deboto sila na full on na unawaan nila yung meaning ng passion, death, resurrection of our Lord Jesus Christ. 'Di ba? Sige, Celiano mo 'yan, ipaliwanag mo 'yan. Kasi nga 'yun, do'n nanggagaling 'yun, na okay, we have to accept na mayroong excesses, but it does not mean na kailangan na natin i-cancel out yung devotion. And ano, well, before ako pumunta dun, it's also, my concern, 'no? It's as if we view excesses as something bad. Ewan ko, parang, is it because of the times that we live in, yung sa modernity, na lahat nga ng sobra ay masama. Pero mind you, sa perspective ng faith, yung excess kasi is tantamount to abundance. And that abundance is always a manifestation of God's abundant care and love for us, eh. And well, that's one thing, 'no. Pero yung sinasabi mo nga na may excesses, possibly abuses, possibly, lip service na lang. So, marami na sa bibig pero lack na yung understanding, ta's wala ng Mga debote. oo, debote na, 'di ba? Yun yung, isa sa mga, komentaryo nga sa Quiapo, 'no, sa Nazareno feast, 'no, na deboto ng isang araw, debote buong taon. O kasi the same people, some of the people who are there actively participating in the traslasyon, right after the traslasyon nagiinuman na, eh. Then the entire year mostly puro inom, hindi naman nagsisimba. Yun ang mga yung mga issues natin. Now, bakit ko yan sinasabi? At least dun sa traditional na calendar natin, 'no, sa traditional, way of life ng pagiging Katoliko. Ang misa ilang oras, isang oras. Tops, 2 hours tops. Wala namang cellphone noon, and ang teatro, yung mga sarsuela, it's not always ano yan, tawag diyan, nakaka-build up ng faith. Kasi yung iba diyan ginagamit nila as political platforms. So, tapos yung iba nga nakaka-iskandalo. So, tama ka dun. Ako teorya ko naman dun, although hindi ako sociologist, ang aking kuro-kuro lang, kailangan necessary yung popular piety kahit ngayon at lalo na ngayon. Na mas marami ang distractions ang tao. Dati kasi madaling i-justify na hindi, wala namang ginagawa after ng misa, wala namang gagawin, mamalengke lang or whatsoever. Lalo na ngayon, mas kailangan ng popular piety kasi mas distracted na ang tao, mas mabilis na magkasala. And yung popular piety, it's actually a technical term, eh, popular piety. No, piety is what? A gift of the Holy Spirit, eh, 'di ba? Kaya siya popular piety kasi it's a technical term. I don't know if it's canonical, pero it's a technical term. No, pero it's a description of what people do to enrich the faith. Yun yung point ng popular piety na tinatawag, no?
it's an enrichment of the faith. Parang kung ikaw ay nag-lesson, kung ang misa yung pinaka-lesson, 'di ba? Tapos meron kang quizzes, 'no, meron kang seat work, meron kang assignment, yun ang popular piety. Para ma-enrich mo yung mga natutunan mo dun sa lesson, para tumatak sa'yo, eh. So kung ite-take mo siya as lip service o napipilitan ka, better wag mong gawin. Kaya yun yung issue nga nung mga intellectuals 'no, ng mga sobrang talinong Katoliko kasi hindi na kailangan niyan kasi mass is the highest form of prayer. Kaya nga nag-introduce ng piety, ng acts of piety si Pope Leo XIII. Naku, nasa danger ang simbahan dahil sa modernismo. Magdasal tayo, after ng misa magdasal tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon to help the church, 'no, to have the church be liberated from the evils of modernism, 'no, kasi it threatens the values of the church. Dapat alisin na yung prayers after the mass kasi prayer itself is effective na, mass itself is the highest form of prayer, it's effective na, eh. And yet we have the mass being, sorry for the word, binababoy ng ibang mga pare, ng ibang mga laiko, 'di ba? So, piety among the lay has still a very important, aspect 'no, sa pag-grow ng isang simbahan. Let's talk statistics, pero at the same time, pasok natin yung gospel dimension. Ang pumapasok sa isip ko yung Mark chapter 5 verse 21 to 43, yung maalala mo dito pre, ito yung ano, eh, yung anak ni Jairus, 'di ba? Si Jairus yung attendant ng synagogue 'no, tapos nag-aagaw-buhay pa yung anak niya, in a desperate need, dumulog siya kay Jesus 'no, sabi niya, "Panginoon, nag-aagaw-buhay po yung anak ko, eh, tutulungan niyo po ako." So sabi niya, "Sige tara, punta tayo sa bahay mo." Ta's in between habang papunta siya sa bahay ni Jairus, may isang babae na 12 years nang nagsa-suffer sa hemorrhage and, well, sa mga tagapakinig natin, alam naman natin 'no, maraming beses namang ini-explain din sa homilies o sa mga commentaries. Malaki ang issue ng mga Hudyo sa dugo, issue sila dun, actually ibang relihiyon na nagpapanggap na Kristiyano may issue din sila sa dugo. Pero yung point dun it's about the sanitation. Meron kasi silang ano, eh, merong sanitary laws 'no, yung may batas tungkol sa pagiging malinis ang mga Hudyo. So issue sa kanila malaki yun. So kapag ikaw ay dinudugo or nagsa-suffer ka ng hemorrhage, ikaw ay cursed 'no, kasi unclean ka, eh. So dapat kang itakwil 'no, sa society. So bawal kang makipag-mingle. So dahil nga siya ay meron siyang hemorrhage, sinabi dun sa gospel ni Mark, at the back of her mind sabi niya, "Mahawakan ko lang yung tassel ng yung laylayan ng damit niya, okey na ako, gagaling ako, naniniwala ako gagaling ako." And so she did 'no, sa gitgitan nag-reach out siya, nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus at instantly naramdaman niya yung pagaling. Tapos nga 'di ba napansin niyo sabi dun sa gospel account na yun, nahinto si Jesus, eh, kasi naramdaman niyang may power na lumabas sa kanya involuntarily. Tas ang tanong niya, "Sinong humawak sa'kin?" Tapos parang na-weirduhan pa nga yung mga alagad sa tanong niya na, "Boss, gitgitan tayo dito, tatanong ka pa kung sinong humawak sa'yo." "Hindi kasi naramdaman ko, eh, may humawak sa'kin." O sabi niya, "Sige come forward kung sino man yun, hindi naman ako magagalit, eh." O ta's pumunta, "Hindi nga ako po, eh, nagsa-suffer ako tapos ganito." Pero ang commentary ng ibang mga ano dun, scholars and mga reflections doon, the Lord tried to correct, kino-correct ni Lord yung hindi yung act, yung mentality, 'di ba? Kasi yung act niya, it's an act of faith, mahawakan ko lang si Jesus gagaling ako. Pero sabi niya, hindi yung laylayan ko, hindi yung damit ko yung nagpagaling sa'yo, yung faith mo. Celebrate that faith, focus on that faith in me.
not in my damit na. So yun, ta's ayun na, ta's pumunta na siya sa anak ni Jairus. So alam natin yun, the rest is history, yung Talita Kum, apparently patay na yung bata pero nabuhay 'no. Isa yun sa mga ano, literary genius ni Mark 'no, yung parang sandwich. May isang malaking kuwento, pero nandun yung may nakapalaman na importanteng kuwento din, tapos meron ding aral. Ngayon bakit ko kino-connect doon yung Nazareno, kasi ganun yung translasyon, may simula siya, may end. Pero yung importanteng kuwento din is what happens in between. Kasi journey siya, eh. Kung tutuusin si Jesus mula doon sa kung nasaan siya, bago dumating si Jairus papunta sa bahay ni Jairus, yun ang translasyon, eh. Kasi it's a process, procession yun, nagpoprosesyon si Jesus papunta sa isang sa pag-ano, sa isang specific na mission, and ganun yung procession. It's a reflection of our journey as one church towards the end, towards God 'no. Ganun din si Jesus, papunta siya doon sa misyon ng pagpapako sa krus, eh. For the salvation of our world, no, our salvation from sin. Pero what's equally relevant is the journey between, no, and it's a journey of the hopes, no, and sufferings in Gaudium et Spes, 'di ba? The joys, the hopes, the pains, the prayers and sufferings of the people of God. No, yun yung nakapaloob dun, eh, na hindi mo siya puwedeng i-reduce lang na idolatry yan, hindi puwede i-reduce na social function lang yan, o kaya pang-mahirap lang yan, o kaya napakadumi niyan, napakadungis naman niyan, hindi yan tunay na prosesyon. Wala tayong karapatang magsabi din ng gano'n, eh. Kasi in between, phenomenological yan, eh. Ito medyo philosophy lang 'no, kahit sa pagpalagay natin 1,000,000 yan ang nandiyan sa mismong kalsada, may 1,000,000 account ng translasyon at hindi yun mare-reduce sa isang account lang ng rektor ng Quiapo o ng arsobispo ng Maynila o nung dalawang kumag na nagkukuwentuhan tungkol sa translasyon pero wala naman sa Quiapo ngayon, 'di ba, nasa Tamang Usapan Podcast. So yung 1,000,000 equally relevant yun pare, equally relevant. So ano yung statistics nun? Possibly ito kuro-kuro lang naman 'no, kung 1,000,000 yung 100% pagpalagay natin, hindi ko rin alam kung ilang percentage. Hindi lahat yan tama si Lennon, hindi naman lahat yan naiintindihan yung pananampalatayang Katolik, for example, na yung passion, death, and resurrection. Yung iba diyan hindi nagsisimba, Katoliko lang sila sa January 9 lang. Yung iba diyan, nandiyan kasi may answered prayer. So, parang siguro in a desperate time sa buhay nila napunta sila sa Quiapo, may gumaling, nagkaroon sila ng answered prayer sa mga pangangailangan nila, sure. Yung iba diyan may hinihiling pa lang. Yung iba diyan may pinagdurusahang sakit, karamdaman o problema. Hindi mo puwedeng i-reduce yung faith nila dahil lang ano ka, dahil may theology degree ka. Ako yun, murahin kita, eh, gano'n, 'di ba? Meron kang ano, Doctor of Ministry. Ay ano, demonyo ka, 'di ba? Hindi puwede yun. Ayun ang sinasabi ko na phenomenological siya in that sense 'no. The Nazareno experience is a unique experience for each 'no, na nandun. Nagtutulak man yan, nagkakarga na nagigit-git lang, and even yung mga observers 'no, even like us na nagbibigay ng komentaryo doon. It's 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 a it's a reality na may kanya-kanya tayong account doon. Pero anong pinakaimportante doon is that we all recognize yung important aspects 'no, na it's a journey, it has a beginning, it has an end, and the center is and will always be Christ. Yun yung andun, yun yung, sa tingin ko pinaka take away dapat 'no. As long as we are talking about popular piety, as long as we are talking about, Filipino devotion or Filipino expression of the faith 'no.
Kasi dun din tayo papasok na praxis precedes the doctrine. It has been a long-standing action 'no, sa theology na nauna lagi muna yung practice, eh. Kasi imaginin mo may confradilla na since 1700s pa. Kailan lang na-establish sa Pilipinas na piyesta yung January 9, 2023 lang. So, for the longest time nung Novus Ordo at least 'no, for the longest time nung Novus Ordo, isang random na araw lang 'to sa buong simbahan ng Pilipinas. Pero ngayon nagkaroon siya importance, bakit? Kasi hindi na made-deny yung yung death. Kahit sabihin mong sige sabihin natin, kahit sabihin natin walang mayaman, walang paring uma-attend diyan dahil nga magulo at mabaho at madungis at unruly. It's still a fate of the Filipino people. Kahit sabihin mo may nagtatapakan diyan, may nagsusunog, may nagra-riot pa nga, eh. Riot 'pag hindi nakakahawak, eh, 'di ba? Still it's an expression of the faith. Hindi natin puwedeng i-reduce 'yun o i-judge dahil lang hindi siya pasok dun sa nasa isip natin na ito lang dapat ang prosesyon, dapat ganito lang. Oh, dapat ganito lang yung dami, ganito yung haba, ganito yung dekorasyon, hindi, 'no. So ngayon 'di ba, even the Archdiocese of Manila for example, nakita nila yung need, eh. Teka i-introduce nga natin 'to and now for the entire local church of the Philippines, celebrated na siya with the rank of feast, 'di ba? The Feast of Jesus Nazareno. Kinorek na rin nga yung Black Nazarene, eh. Kasi kung titingnan mo, 'di nga rin naman siya black, eh, brown siya, eh, mulato, 'di ba? So, kayumanggi, ang gaganda ng mga symbolisms, oh, ayan, let's go to the symbolisms. Bagong Bayan, 'di ba? The Golgotha of the old Philippines. Ta's you have a Christ who is just like you, kakulay mo, eh, 'di ba? Kayumanggi, and it's a Christ who suffers like you, who suffers with you, and I think it's a very powerful image. Kung meron mang image yung prosesyon ng Nazareno, it's that image na it keeps me on asking, why are Filipinos very captivated, parang pangit naman yung word na fixated, eh, captivated by an image of a suffering man, 'di ba? Kasi it's a suffering man. Two of our favorite iconographies represent or portray vulnerability. A suffering man about to die and a little baby, 'di ba? Wala kang makitang ganyan na Christ the King na ganyan na na marangyang hari tapos sobrang dinudumog, wala. Lanaval, sure, pero hindi gano'n katindi din na talagang nagkakamayaw. Sa Bicol yung si Ina, si Peñafrancia, you can still see, it's a very small woman with a tiny baby, 'di ba? So, ano yung 'to, as far as the Filipino psyche is concerned and yung ganitong image, ang nasa isip ko lagi, kasi sa tingin ko hindi pa rin tayo, ah, as a collective bilang bansa, bilang nasyon, lagi kasi nating nakikita pa rin ang sarili natin na mahirap. Kaya we are closely associated sa isang taong nagdurusa. Tingnan mo even yung ating entertainment industry, lagi pa rin tayong may soft spot, eh, para sa mga nagdurusa. And laging gano'n 'no, na ang Panginoon malinaw sa atin 'yan, ang Panginoon ay makamasa, 'di ba? Ang Panginoon ay katulad nating mahirap at nagdurusa. Ang kulang lang sa atin sa tingin ko, eh, yung ma-translate din yon na mas maging compassionate tayo sa mahihirap. Kasi after nun wala, eh, pinandididihan pa rin natin, eh, 'di ba? Kaya nga, well, some of us, I myself baka guilty din ako dun, wala naman ako dun, 'di ba? I'm just commenting, 'di ba? Pero some of us baka may gano'n tayong spiritual pride na, I don't want to take part of that thing kasi madumi at madungis at mabaho, which is actually
Hindi ito yung ano, hindi yung mga commentary na pang ano, may socialist agenda na ano, yung gano'ng klase ng ano, yung sensitivity sa suffering ng ibang tao. So yun, ikaw pare, yun ang aking ano sa statistics, tapos sa praxis. Pero sa tingin ko yung yun nga, ikaw ano ba sa'yo, kapag tinitingnan mo bilang ikaw lang, no ano naman, no judgments here, pero 'pag tinitingnan mo yung posisyon ng sabi parang what comes to mind 'no? Comes to mind and given now your theology, formation, now that you're a priest 'no, may mga nagbago ba since nung high school tayo? Kasi dati pupunta talaga tayo Quiapo, talagang pumupunta tayo sa likod, eh, 'di ba, na humahalik 'no. Pero ngayon, now that you are priest, did things change because in a way meron ka ng mga ganitong, formation or how do you view it now 'no? And ano ba yung sa tingin mo kulang or sobra na puwedeng i-address 'no at dapat ma-address para mas maging fruitful, mas maging, meaningful, at the same time genuine yung yung practice na ito ng translation processions every January. Well, I think 'yun ang danger pagka nag-aral ka ng ano, nag-aral ka ng theology or anything 'no, yung i-consider mo yung theology as just an academic pursuit rather than as a pastoral, requirement o a pastoral, um, use 'no, para sa iyong ministry. Kasi you will the tendency ayun, lalamunin ka ng intellectualism. Ng pagtingin mo, pagmamaliit mo sa mga popular piety, sa mga traditional practices 'no. Sabihin mo, "Ba't nagla-Latin kayo, hindi naman naiintindihan ng tao 'yan." Kasi ako lang nakakaintindi, ako lang dapat makaintindi 'no. Gnosticism 'yan, eh. So, that's another topic. Pero ako personally, I will not be going there 'no, yung para pumunta ako dun sa ano, sa prosesyon o sa trastasyon kasi it's not my style. Ayokong makikisiksik pa ba ako dun, 'di ba? Personally ko yung ano, pero hindi rin na para sa akin na i-judge ko yung mga nandoon. Kasi nga tama pre, yung statistics mo kanina, may ilan diyan, oo, nagba-bandwagon lang, naimbitahan ng katropa, punta. Yung iba baka may panata yung mga magulang nila, so sinusunod lang nila. Yung iba baka nakita nila yung kanilang paboritong artista o reporter na may panata, may debosyon. So, naengganyo rin sila. Yung iba baka naman talaga tunay na may debosyon. Iba baka naman talaga nakaranas ng himala. Iba baka naman talaga nanghihingi ng himala. No? So, iba-iba yung kwento, yung pinanggagalingan. No? Of course, as a priest, trabaho namin supposedly na yung inyong popular piety ay aming ano, i-guide na hindi siya mapunta sa labas ng simbahan, kung hindi sa loob. What I mean is, a procession, 'di ba meron tayong ano sa Pilipino, oh, sa haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. That is not always the case. Sometimes, we go to a procession, pero hindi tayo natatapos dun sa loob ng simbahan. That is the Eucharist. Minsan, we focus sa probinsya, 'di ba, sometimes we focus dun sa mismong prosesyon, yung pagkuha ng mga bulaklak, halimbawa. Yung simbahan mismo ng Quiapo, yung ano, paligid ng Quiapo mismo, no, it's a symbol. Pagka tayo halimbawa hindi naman tayo taga Quiapo, eh, pupunta tayo dun, hindi siya yung ewan ko, eh, ako never akong pumunta dun para magsimba. Pumunta ako dun para sa pahalik, punta ako dun kasi may pupuntahan akong ibang lugar na malapit. May bibilhin ako doon sa ano yung tindahan ng mga speaker, o kaya bibili ako ng mga, magpapa-frame ako do'n malapit sa may Carriedo. So, dadaan na rin ako ng Quiapo, dadasal akong saglit. Pero hindi para ano, para lang siyang daanan in that sense. And then of course you have people na
okey papahalik ako, paglabas ko bibili ako ng mga pampakulam, magpapahula ako, 'di ba? So, may gano'ng syncretism. It's our job as priests, as bishops na ano, i-guide kayo, yung mga hijos, yung mga anak ng Nazareno, yung mga deboto ng Nazareno na i-guide kayo na ito na ating commemorate na si Kristo na nagdadala ng krus patungo sa kanyang kamatayan, ay yung makikita niyo na patatanggap ninyo siya mismo yun, nandun sa Eucharistia, 'di ba? Kaya nga, for the longest time, laging nag-i-insist ang Sangkaparian ng Maynila na please naman wag ninyong umpisahan yung prosesyon habang hindi pa tapos yung misa, 'di ba? Kasi lagi diyan nagkakagulo, eh. Nilalabas na nila, pinipilit na nilang ilabas, 'di pa nga tapos mag-communion. Eh, si Kristo nga yung tinatanggap natin sa communion, eh, 'di ba? So, may mga gano'n na abuses na dapat itama. Now, is it easy? Of course not, 'no? Kasi nga nag-balloon na yung ano, eh, yung popular devotion, eh, yung devotion na kasi nga tama pre ang ano mo, na-evangelize 'to, quote unquote, na-evangelize 'to ng media. Kasi nga yearly kino-cover, yearly mayroong hindi lang cover ng prosesyon, eh, mayroong mga documentaries, may mga research 'no, which is very good 'no. However, nag-balloon na nga. So, marami ng tao kaya nga sabi natin kanina sa statistics, hindi natin alam yung mismong pagkakahati-hati nila, pero hindi yan lahat na full on deboto ako kasi nauunawaan ko yung teolohiya ng Nazareno. Halimbawa nga, minsan maiisip mo bakit ano, eh, bakit ka magpoprosesyon ng Kristo na ipapako na sa krus after ng Christmas. Bata pa lang, kapapanganak pa lang, eh, tapos ngayon ano matanda na, mamamatay na yung ano. Bakit hindi siya pinoprosesyon sa ano, sa Holy Week o kaya sa Lent, 'di ba? Yun ang naiisip ko minsan, eh. And I think most Catholics will be ano, asking that, 'no? Yung iba siguro hindi nila tinatanong, pumupunta lang sila dun. Pero if you understand halimbawa, bakit January 9? Kasi octave siya ng circumcision of the Lord, 'no? Yun yung traditional pre-1969 na feast ng January 1, circumcision of the Lord. Circumcision of the Lord, napaka-symbolic nun kasi yun yung pinakaunang dugo na dumanak kay Kristo bago pa siya mapunta sa krus, 'no. Pinakaunang dugo. Again, sabi ni Russell kanina yung mga Hudyo obsessed sa dugo. Bakit? Tapos yung mga nagpapanggap na Hudyo at nagpapanggap na mga Kristiyano rin. Bakit? Kasi for the Jews, blood is life. Yun yung life force. No, kaya hindi nga sila puwedeng kumain ng dugo, eh, kasi feeling nila inangaagaw sila ng life force. Kaya yung vampira, yung vampires, that's a very ano, biblical na ano, na inspired na being 'no. Bakit siya kailangan niyang uminom ng dugo? Kasi Jewish ano yun, idea yun na pagka kumain ka, nag-take ka ng dugo, nangaagaw ka ng life force at ang puwede lang kumuha ng life force ay Diyos. Kaya nga lahat ng pinapatay nilang animals para kainin, yung dugo saan napupunta? Sa lupa, 'di ba? O kaya 'pag offering siya, nilalagay nila sa altar, pinapaligo nila sa altar kasi para yun sa Diyos, yung buhay 'no. So, the fact that in the circumcision, yun ang pinakaunang dugo na dumaloy na lumabas kumbaga kay Kristo. And remember, niligtas niya tayo gamit yung kanyang dugo, 'di ba? Yun yung ano, yun yung traditional na theology, 'di ba, na Christ saved us 'no. Binayaran niya ang ating pagkaalipin gamit yung kanyang dugo. Kumbaga alipin tayo ng demonyo tapos sa krus, "O ito yung aking dugo." Yung kanyang buhay 'no, yung source of life, yung kanyang buhay, yung life force niya, yun ang binigay niya. Which means na dun pa lang at the moment of circumcision, ganon na ka
connected sa krus, 'no, yung kwento ni Jesus. So in a way, mayroon pa ring ano symbolism doon na, okey, so nagtransaksyon tayo ng January 9, pasok pala yun sa ano, sa octave ng ano, ng circumcision of the Lord. Tapos pasok din pala yun sa octave ng ano, ng Most Holy Name of Jesus na hindi na sine-celebrate ng ibang mga kaparian ngayon kasi nga optional memorial lang siya sa Novus Ordo. Most Holy Name of Jesus pangalan ng Cebu, eh. Ano yun, eh, Ciudad del Totoo, totoo. Santísimo Nombre de Jesus, eh, pangalan ng Quiapo. I mean, very important sa atin Yeah, historically, civilly, pero yeah, gano'n din yeah, sa ano, totoo sa 'yan. religiously 'no, mga ganiyang symbolism ba na I think there was a kailangan time lang na nating ano, ano, recuperate. I'm not sure if Manila o yung Pilipinas, pero before pa tayo maging Philippines, parang after yata or before, 'di ko, I'm not sure. Kasi 'di ba naging Archipelago de San Lazaro pa tayo, eh. Pero hindi ko sure, i-check na lang sa histories na 'no. Pero merong brief period na ang pangalan natin ay dedicated sa Santissimo Nombre, the Most Holy Name of Jesus. I'm not sure if it's, ecclesiastical lang, pero ang alam ko hindi, eh. Kaya nga Santo Niño de Cebu, 'di ba, Holy Name. Dugtungan ko lang 'yun. Ang ganda nung sa Circumcision of the Lord. Hindi ko alam, dahil ba sa modern sensibilities natin tayo ba ay parang scandalized, bakit se-celebrate natin yung pagtutuli ng isang tao o ng Panginoon, sige. Ito i-celebrate natin ang pagtutuli ni Jesus. 'Di ba parang gross? Because we are hypersexualized now, the times we live in. Pero ang ganda nung sinabi ni Father Leno nga, eh, yung circumcision is a sign of the covenant, 'no, sa old law, sa Mosaic law, sa batas ni Moises, 'di ba? Na yun, actually Abrahamic pa nga kasi si Abraham naman yung una, eh. Pero the point is it's a sign of a covenant with God, ng tao, and Jesus himself sabi nga ni San Pablo, ni Saint Paul, Jesus subjected himself to the law to liberate us from the yoke of the law. So, yung pinakaunang act of salvation ni Jesus ay iligtas tayo doon sa law na walang spirit. And hanggang ngayon ang daming gano'ng klase ng law, maagaw ng buhay, sumisira ng buhay, pumapatay ng kapwa, nagpapalaganap ng kasinungalingan. Kasi nga legalistic, eh, as long as legal, kahit immoral, okey lang. Dun tayo unang pinalaya ni Jesus, kaya it's it's a it's a constant reminder, sana magkaroon pa nga ng gano'ng awareness, rightfully din, magkaroon ng gano'ng consciousness doon sa unang act ng pagdanak ng dugo. And also yun nga, 'di ba, dahil sa 8th day, kaya rin Holy Name of Jesus, bakit mga kaibigan? Kasi yung Sunday after nun, yun yung feast ng Holy Name. Pero ang point sa January 1, 'di ba, sa old law, magkakaroon lang ng pangalan ng bata sa araw ng kanyang pagtutuli. Kaya siya Most Holy Name of Jesus kasi sa circumcision dun siya pinangalanan officially na Jesus. Kaya Most Holy Name siya. Ngayon, ano yung practical, ito sa akin na lang 'to, opinyon ko na lang. Ano yung practical na connection sa atin, 'no, Nazareno, octave ng circumcision of the Lord? Sa atin, ang tuli sa atin, sa mga Pilipino at least, it's a rite of passage from boyhood to manhood. Santo Niño, boyhood. You have Nazareno, manhood. Kasi ang manhood na idea natin, may balbas na, 'di ba? Adult na. Gano'n din sa'tin. Siguro 'no, ang ang challenge ano, sa atin, to have a faith that is mature. Pero hindi ibig sabihin na mature, eh, wala ng popular piety. But rather, we become more conscious in what we do. Kasi yun yun, eh, ang pinagkaiba dahil nga sa Hudyo it's a covenant, sa Pilipino, it's not really a covenant pero it's a rite of passage. Baka it's time na tayo din, yung mga puso natin ay tuliin para tayo ay mag-pass na 'no,
from an infantile religion towards a more mature one, 'no? Na yung pagiging deboto ay hindi lang isang araw, hindi everyday until we die, na we emulate the values of Jesus and we always choose the cross like Jesus. So yun yung mga ano dun, mga puwede nating makita sa feast ng Nazareno, 'no? The problem is we are so much worried o lagi nating pinupuna yung mga pasan ng iba, itsura nila, social status nila, pinag-aralan nila, kapansanan nila, kapintasan nila, pero hindi natin pinapasan yung atin. We always blame. We blame the church, bakit ganyan ang simbahan, we blame the government, we blame yung kapitbahay natin, we blame our parents. It's time, it's about time we mature, we take responsibility for our actions. And we always, whenever given the choice, we always choose the cross kasi nandun sa cross nga yung salvation, eh. Wala sa comfort, 'no, wala sa sarap, 'di ba, nandun sa cross. 'Yun yung ano ko sa tingin ko yung parang integration ko naman dun sa Philippine psyche, sa Filipino psyche na, bakit ano Christmas pa nga lang wala pang baptism of the Lord nga, celebrate na tayo ng parang passion ano na 'yan, Passion of Christ na 'yan, ano 'yan, pang-Kwaresma 'yan, eh. And din nga 'di ba parang sa ano din, mababaw man 'no na observation, pero bakit 'pag Lent hindi ganyan kadami? Nilalabas din ng Nazareno 'pag Lent, lumalabas din 'yan. Bakit wala ng gano'ng ano, elaborate? Kasi bakit, ako na, for show lang sa iba, bandwagon lang. So if we are really serious about our faith and we are really serious na deboto tayo, it will not end there. Otherwise, we don't do that. We establish inside our piety. Dapat nga yung piety ano siya, bunga siya ng Eucharist, eh. Tama din yun, tama lang din. Kasi may isang incident na nagka-riot, napilitan ang mga pare, I think si Cardinal Tagle pa ang arsobispo nun, napilitan silang tapusin ang misa sa likod. Merong maliit na espasyo lang sa likod ng Quirino Grandstand. Kasi nagwala na yung mga tao and it's not a good indicator of a maturing faith, 'no? I mean, sinasabi niyo na ano, I'm not saying na mature ako, na mature yung faith ko. Sinasabi ko lang it's not a good indicator na mature din yung faith natin lahat, 'no? Kasi ano yan, our love of Jesus should be primarily our love for the Eucharist. Then from there, dun lang bubuhos yung piety kasi nga yung piety pang-fill siya nung ano, nung mga mundane na spaces at oras, yung mga unholy hours and activities. Instead na yun ang gawin natin, dun natin sa piety ilalagay, 'di ba? Yun yung point ng popular piety. Tulad niyan, hindi ka nga nagsimba ng January 9 pero nandun ka, parang gano'n. Dapat nagsimba ka tapos yung oras na instead na makipagbardagulan ka o mag-inom ka, sali ka na sa parang gano'n yung ano. Kaya minsan local siya, mas local siya than national. Pero that's the point. So ayun, well, medyo mahaba na ng kuwentuhan natin pero as for me my last kuro-kuro o thoughts ay yung ma-incarnate, 'di ba? Tulad nun, yung pinag-usapan natin yung a mature faith, tayo ay tuliin din, 'no, at mag-pass na tayo from a childish 'no, an infantile one into a more mature, more responsible, and more aware, more conscious na faith, 'no? Kasi yun din ang hinihingi ng Vatican II, 'no? Yung active conscious participation is actually a mature, aware, and responsible worship. Hindi lang yung preferential kasi preferential pare, parang ano yan, kung kay Sigmund Freud id yan, Yan yung id mo na nagsasalita, yung parang yung pleasure mo lang na mapansin ka o yung maano mo lang, yung trip mo lang nung araw na yun. Maraming gano'n, may mga gano'ng ano, mga gano'ng, Catholics na, "Sige trip ko lang ngayon, ito ang gusto ko." Pero yung mas mas conscious 'no, mas responsible na pakikibahagi sa ecclesial life, 'di ba, sa buhay.
pananampalataya sa faith life, kaya nga faith life tawag diyan, eh. And faith life is not, it's not about me, it's not about the self, but rather it's about God, 'no, communicating to me and through me with others, 'di ba? So yun, yun yung aking ano diyan sa topic natin ngayon. Ikaw pare, kung ano mga closing thoughts mo diyan? I think yung celebration natin ng traslasyon ng Nazareno, although of course again, notwithstanding the fact na merong mga nakikibandwagon lang, merong mga deboto pero 'pag January 9 tapos debote buong taon, 'di ba? Yung mga ano, criticisms na valid naman. Merong mga idolatry, baka may ilang tao meron talagang gano'n, 'no? Although hindi 'yun ang tinuturo ng simbahan. Pero I think yung symbolism din, natin siya almost always within the season of Christmas or at least immediately after Christmas. Sa highly theological ano, symbol 'no, that Christ ang berbo 'no, the word of the Lord, the word of God became man in order to save us in the cross 'no. Kaya nasa crib pa lang siya, it's actually already his way of the cross. Kaya nga I remember isang altar dito sa Espanya may nakasulat dun, eh. Sabi niya is that, "Without the cross there is no joy." So yun din, bilang mga Katoliko, of course we have to focus on the joy of the resurrection and the joy of Christmas 'no. And we like always to be joyful. That's good. We are an Easter people, sabi nga ni Pope Benedict XVI. But do not forget the cross, because on the wood of the cross there hangs our salvation. The wood of the cross is the symbol of the love of God. Our salvation happened there. That is the glory of God. That is the cause of our joy. So yun lang muna, and I think mahaba-haba na itong ating usapan. Of course, kung meron kayong gustong pag-usapan, especially dito sa darating nating season, kung gusto ninyo na, "Oh, Father, Kuya Russell, mag-ano kayo, mas tindihan niyo pa, 'wag na kayong mag-aano ng, 'wag na kayong pasimple lang, pangalanan niyo na yang mga nyayop na yan." Oh, sabihin niyo lang sa'min 'no, No comment. holds barred na. No holds barred. Comment on Ayun, our social media accounts 'no, so you have there sa ano, sa description. Of course, puwede rin kayong mag-comment sa Spotify, puwede kayong mag-comment sa website 'no, tamangusapanpod.com. Of course, you can always send us sa email 'no, kung gusto niyo medyo mas ano, professional level, email us at tamangusapanpodcast@gmail.com 'no. So, again, ito po si Lennon at ito si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Bye-bye.